everybody. Ayan, it's been a while since we had an interview, ano ba 'to, episode Oo ano? nga, no? Kasi Ayan. busy-busyhan Mga ano tayo. na rin, no? Mga 2 years na rin, eh. Oo, ika. Mga 2 and a half, mga 2 and a half. No, but I think about 1 month tayo Yeah, matagal-tagal na rin, oh. Matagal tayo napahinga. interview. So, ayan Pero po, ngayon, kasama ano na natin. to, sunod-sunod na to, naka-line up na yung mga Oo, siguro naman nababasa nyo na yan, mga Andre, no? Eto na, yung mga nag-aantay dyan ng ano, ng isang magandang impormasyon para kung saan sila magtatanong, di ba? Correct. Oo, Ay ikaw na, naku, Ina. lalo na actually very timely ang kanilang guesting dahil ang daming changes sa International Student Pathway. And this tandem is very popular among mga Filipino international students o yung mga interesado din pang magpunta ng Canada. Ang hindi siguro alam ng marami din na nagpupunta sa kanila. Nagsimula din sila bilang international students nung panahon na hindi pa uso maging international student. Oo. So anyway, sige, ipasok na natin sila para makakwentuhan. Welcome to episode 53 of Spot Pinoy. Ayan, si Kuya Nicky San and ayan, his partner, Michael or Kuya Mikmik Corrales, ang the guys behind Suncor. Kaya pala Suncor. Yan, Suncor Corrales. Oo. Yun pala yun. Ayan, welcome! Welcome, mga sir. Sir Mark, hello po. Hello. Si Ninong Rai. Ninong Rai, ikaw ba yan? Which one? Nagpaputol po ako ng buhok. Mamaya, magluto tayong crispy pata. Hindi yun, no? Okay. So ano ba, paano natin umpisahan to? Are we gonna talk about buhay international student ngayon o yung buhay nilang dalawa bilang international students and how they started Suncor? Oo, yun muna siguro. Paano muna kayo paano muna kayo nakapunta dito? Ano bang inisip nyo? Bakit kayo nag-Canada? Yeah. Ako na yung mauna. Total, ako na yung unang dumating ng Canada kay Kuya Nicky. Ang storya sa akin, namamasyal kami sa US, tapos naisip namin pwede pala tumawid ng Canada pag nag-apply ng visa. So, nasa US kami, namamasyal, tapos tawid ng Canada. Nung nakita namin yung Canada, parang nagustuhan namin siya. And prior to that, we already have applications sa New Zealand. So, gumastos kami ng malaking pera sa New Zealand, DIY din. Pero nung nakita namin yung Canada, in that 1 month or so vacation namin, sabi namin, parang mas maganda dito. So, 2014 yun, paisip kami, 2015, bumalik kami, student na. Yung pangarap ko po kasi nung kabataan ko pa noon, magkaroon ng diploma abroad. It's parang mga bucket list pa. One of the things na gusto kong achieve as a milestone. And it was also relatable to our family business. Back then, we were at the point of automating some manufacturing processes sa Philippines. So, sabi ko, 2 birds with 1 stone. Yung bucket list ko, tapos yung negosyo namin maapektuhan. Little did we know na magugustuhan talaga namin siya to the point na where there was interest in becoming permanent resident while nag-aaral ako. Tapos doon namin nakita na, pareho pala siya sa New Zealand. So parang very parallel. Yun po kasing express entry, kinuha ni Canada sa New Zealand. Express entry system. Okay. So, nung time na po yun kasi, nung si wife ko yung primary applicant sa New Zealand, ako kasi mahilig magbasa sa amin dalawa ni Mrs. Kabisado ko na siya. So nung 2015, nung naging express entry si Canada, tapos nung nag-aaral na ako, sabi ko, express entry na rin. Tapos nung tinitignan ko yung batas, pareho. So parang kabisado ko na siya even before thinking of becoming PR. So mas madali ko siyang na-identify na, ito yung pwedeng gawin. And nagtanong-tanong ako sa mga consultants noon, consultant sa school, consultant na mga nandito na back in the day. I was a bit disappointed kasi yung pine-present kong pathway, all of them were saying hindi pwede.
Hindi pa kasi uso, no, yung student So, to PR. Student. hindi siya uso kasi nung panahon ko po, Miss Ina, ako lang yung Pilipino sa buong IT department na nag-aaral eh. Ako lang Oo. talaga. So walang Pilipino, yung makikita niyo mga Filipino, minsan makakita ka 5, pero mga pinanganak na sa Canada. So hindi na sila yung fresh off the boat, kumbaga. Yeah. So Pero existing na yung pathway na from student, mga PPR. it's not officially a pathway. The studying abroad has a byproduct of becoming a PR. Pero it's mostly you study and then you have an option of working or going home. So for example, yung mga ibang lahi, aral, uwi, ganun lang talaga. Oo. Pero nung nakita ko yung path, na sabi ko, teka lang, pwede to ah. Tapos nagtanong ako sa mga consultant nga, tsaka even yung consultant ng school. Lahat sila sinabi hindi pwede. So sabi ko, teka lang, wala sa batas na hindi pwede. So ginawa namin. Nung ginawa namin, so lumabas na pwede. So we were able to prove them wrong in the first place. Kasi yung argument ko noon, Sir Rice, Sir Mark, sabi ko, wala sa batas na bawal. Kasi normally, on the stipulations, rules, regulations, malinaw ano yung pwede, ano yung hindi. Walang gray area. So sabi ko, wait lang, hindi sinabing hindi to pwede. So ginawa. Long story short, nagawa namin siya. Na-PR kami less than 2 years. Hindi pa ako gumagraduate. Hindi pa ako makit ng stage para kunin yung diploma ko. PR na kami. So pwede. Doon ko naisip na, wait lang, there's a lack of knowledge and lack of information for the Filipino public because everybody was assuming ang options mo lang provincial nomination, caregiver, or yung mga federal programs na iba. Pero walang utilize ng iba pang pathway. Kumbaga sa kalsada, ako lang yung kotse. So kumbaga ako lang yung kotse navigating on my own kasi pati yung mga consultant hindi alam eh. So that's where my frustration with the information started. Tapos ayun na, so na-PR na kami. Along that journey, I was documenting my journey online. So gumawa kami Facebook group na maliit. Pinoy International Students in Canada. Parang ano lang kami noon, mga 5. Tapos kalat kami sa Canada ng mga nag-aaral. 5 lang kami. Tapos dumami siya, tapos nagkaroon naman yung mga DIYers kasi yung Facebook group na ginawa ko, it's supposedly a close group for us friends who met online na hindi pa kami nagkita in person. Pero nasa Canada na kami. Pero yung study permit DIY na after 2 years na buo, yun yung parang pinaka naging repository namin ng DIY, how to do it DIY. So we were sharing the information, and then yun na, dumating na yung point na a lot of people were asking us, paano ba talaga? Paano ba to? Kasi sabi ng agency ganito, sabi ng agency ganyan, sabi ng licensed consultant ganito. Ako naman nun, sabi ko, hindi, mali yan, hindi ganyan ang paggawa nito. So, that prompted me tsaka si Kuya Nicky, nagkita lang kami nun sa mall. First time namin nag-meet sa mall, sa Square One. Actually, sa food court. Alam mo po yung tinatawag na Grand Eyeball? Eyeball pa nung mga panahon tinatawag eh. Nag-eyeball na yung grupo nyo sa Facebook. Yes, lahat ng mga friends na Nagkita kami siguro, 4 lang kami or what. Tapos yun, chika-chika lang, at least may mga mukha na sa mga pangalan niya sa food court ng Square One. Tapos, so si Kuya Nicky was a member of that Facebook group. Ganon yes. Kuya Mikmik. Okay. Yung isa, yung Pinoy International Students in Canada, ako yung gumawa, tapos wife niya yung gumawa ng isa. So kumbaga may overlap, tapos yun, nagkita kami. We were just communicating online before, tapos yan, kita-kita. So yan, kita-kita. PR na ako nun, tapos sila, I think, on the journey pa lang. So yan, tapos na-PR din sila, very similar to my pathway. Tapos so ang daming tao nagtatanong, ang daming tao nagsusumbong, Kuya, ito yung sabi ng agency ko, ito daw dapat yung gawin. Ako naman nun kasi, syempre, if you're altruistic, you wanna help people, ay hindi, mali po yan, madedena yan, ganito dapat, ganyan, ganon. So, when the volume of inquiries were happening,
there was clearly lack of information on how to do it properly. Kasi marami pong nagsasuffer, nabibigyan ng 5-year ban kasi mali yung ginawa ng agency nila. Yung mga agency nila, walang licensed immigration consultant. So the agencies were actually just feeding off information on Facebook groups and they tried to monetize it. So in short, pumapalpak. Maraming pumapalpak. So dito namin naisip ni Kuya Nicky na gawa tayo ng kumpanya, gawa tayo ng serbisyo, paano matutulungan yung mga Pilipino. So we formed Suncor. Ayun nga, na-figure out niya nga Sun and Corrales kaya siya Suncor. And sabi namin, sige, back in the day, agencies would charge for the letter of acceptance. Sisingilin ka ng agency para matanggap ka sa school. So sabi namin, sige, libre natin sila dun sa pagkuha ng LOA. And at the same time, pinaglaban namin ang karapatan ng Pilipinong dapat exempted yung English exam. Kasi sabi namin, kaming mga Pilipino, unlike other nationalities coming into Canada, medyo comparable yung English level ng Pinoy. Hindi tayo tunog Amerikano, but still, it's very workable, very functional yung level of English natin. Kasi nga, nag-aral tayo, English sa school, English sa movies, mga ganun. So hanggang sa isa-isang na-convince yung mga school na, oo nga, no, pag Pilipino, dapat wala ng English test. So on that effect, na libre na po namin yung letter of acceptance, yung application fee, tsaka yung English test. So doon pa lang, dati nakakatipid na yung mga Pilipino ng mga $400 to $500. Kasi ang katwiran namin ni Kuya Nicky noon, iba po kasi yung consultant na pinagdaanan mo yung proseso versus nag-consultant ka kasi nakita mo malaki yung kita. It's a very different dynamic if yes, yung point of view na ako kasi international student, alam ko yung pagdadaanan versus yung isang taong, uy, malaki yung kita, magko-consultant ako. Yeah. Medyo magkaiba po yung motivation ng dalawang perspective na yun. So yun po yung nangyari. Nagpa-lisensya kami, nag-register, and then dahan-dahan na siyang, noong una pinagtatawanan nga kami ng mga tao, sino tong dalawang lalaking tong nagla-live? Yun nga yung sabi ni dami Kuya Mikmik na in order for us to help legally, we need to get the licenses and to be registered here in Canada. Yan. So marami namang mga Pilipinong nauna sa amin sa mga licenses nila. But again, yung sabi nga ni Sir Rice, ni Sir Mark, yung compassion mo kasi kung ikaw mismo pinagdaanan mo yun, iba eh. Versus yung purely negosyo lang. And I think the public was also very quick to recognize yung how genuine we were. And yun po. So ganun yung nangyari. We started 2017 yata Kuya Nicky, no? 2017, 2018. Yun yung parang time na nag-start kami. Tapos nung okay na, nag-RCIC na rin kami by the following year para talagang fully covered namin lahat. Tapos I guess we were at the right place at the right time. Nung sumikat siya sa mundo as a pathway, we were already ready. Nakapwesto na kayo. Nakapwesto na. We were already positioned as one of the reputable ones, so to speak. Kuya Nicky naman. Yan. Kuya Nicky. What brought you to Canada? Ano ba pinagkakaabalahan mo, Kuya Nicky? Si Kuya Mikmik, sa akin naman, pang MMK. Hindi ko to sinishare sa lahat, no, pero our life in the Philippines was okay naman. I used to work sa isang IT company, si Mrs. ko naman, CPA. Okay naman lahat eh. May bahay, may kotse, magandang sweldo. But yun nga, sometimes kasi nasa yun na lahat, you tend to forget God. Diba? Yun yan. Sabi nga ni Lord, isang iglap, pag nakalimutan mo, kaya kong tanggalin lahat. Totoo. So, yun ang nangyari sa amin.
we lost a child. No, our second child nawala. Mm. No. Yun ang naging ano namin eh. Parang motivation din namin to do a fresh start from in a different country. So tulad ng ginawa ni Kuya Mikmik, nag-try din kami sa UK, sa Australia, sa anong tawag ito? Basta iba-ibang bansa. New Zealand. Tapos New Zealand, nilatag namin lahat. Anong option din Canada. And yun nga, hindi pa kami magkakilala ni Kuya Mikmik noon. No? Mhm. Doon sa Pilipinas, actually si wife ko yung mahilig sa maganda sa mga sa mga content eh. Doon sila na-interact ni Kuya Mikmik, pero hindi pa nila alam na si Kuya Mikmik pala to at saka yung wife ko din. So, to cut the story short is, yun nga, nilatag kami lahat, mas nakita namin yung option for Canada for permanent residency. No? So, nag-decide kami mag-apply sa Canada. But, yun nga, dahil sa nangyaring yun, we wanted to a fresh start. No? And, kasi down na talaga lahat eh. Na, yung baby kasi namin is 21 days old lang. Nung nawala. It's a SIDS, no? Yung sudden infant death syndrome. So, no one to blame. Kasi nga, sabi nga, doon namin na-realize na God's plan is always better than our plans. No? Mhm. Kasi kung di nangyari yun, wala din kami dito. In short. Kasi iba yung mission na binapagawa niya sa amin ni Kuya Mikmik eh. So, yun. After 1 year, nabuntis si Mrs. ko for our third child dapat. Pero yun nga, nag-apply na kami ng Canada. Na-approve yung visa namin March 25. Nanganak si Mrs. March 27. So, pero student visa. Si Mrs. ko yung student. Ako yung open work permit, yung spouse. Yeah. Okay. So, kailangan namin magpa-defer sa next intake. So, in short po, dumating kami sa Canada 2016 May with a 1-month-old baby at saka 10-year-old son. Grabe, medyo mahirap yun Oo. Yes po. Walang dahilan yung mga bago dito na sabihin hindi kaya. Kasi kung nakayanan namin before na walang tulong, wala pang mga tulad niya, mga groups, mga ganito, mas makakayanan nila ngayon. Kasi nga, everything is may YouTube na, may mga vlogs na. But before, wala po talagang vlogs about student visa. Oo, wala pang vlogs. No? Yun, so si Mrs. ko yung student, ako yung open work permit. Pagdating sa Canada, kailangan kong magtrabaho ng panggabi kasi si Mrs. ko magbabantay ng bata. Then pagdating ko from work sa factory, alas 7 ng umaga, ako naman magbabantay, si Mrs. ko papasok ng alas 9. No? So tulungan talaga, no? As in kailangan dito ma-challenge lahat eh, no? Financially, emotionally, even din sa pagsasama ninyo. And nothing to say na mahirap yung pinagdaanan namin, no? Tayo naman lahat may kanya-kanya tayong pinagdaanan eh. No? Hindi natin pwedeng ikumpara. What I'm saying is Pinoy tayo eh. Wala tayong hindi kaya. Kakayanin natin lahat. So yun ang motivation namin na kung napapunta kami ni Lord sa Canada, there's always a reason why. And that time, na-meet namin si Kuya Mikmik. Siya din, si Kuya Mikmik din kasi yung talagang tumulong sa amin paano kami ma-PR. So, same kami ng process. Hindi pa nag-graduate si Mrs. ko, na PR na kami through me as an open work permit holder. So, yung ginagawa namin sa mga Facebook group namin na kaya niyong ma-PR ng ganitong pamamaraan. And wala po kaming agency. DIY lang po kami. No? Ang sinasabi namin, kung kaya mag-DIY kayo. Pero if you don't have the confidence na to do everything, kasi lahat ngayon online na po eh. Wala nang paper-based eh. No? If you don't have the liberty or the time then, no? To practice it. Or yung confidence na to apply online and then get a consultant. Pero kung if you have enough time, this is Canada, walang nakalagay sa immigration website na kailangan mo ng lawyer or agent or consultant to practice. No? It's a very straightforward application. And yun nga, malaking pasalamat din namin kay Kuya Mikmik for guiding us din. Hindi pa siya RCIC that time, pero alam mo yun, we worked together para ma-achieve namin yung dream namin, ma-PR in less than 2 years. Yan. And we're both naging citizen kami in less than 5 years or more or less 5 years. Nag-pandemic eh. Kung di nag-pandemic, mas mabilis eh. Yes. Siguro to put into context,
po, Miss Ina, Sir Rice, Sir Mark. Normally, ang Pilipinong estudyante, on the 3rd or 4th year mapi-PR. So kaya malaking bagay yung sinasabi nila nagawa in less than 2 years kasi yung asawa ang nag-qualify. Aha. So back in the day, lahat sinasabi hindi pwede. Tapos sabi ko, pwede yan kasi ito yung nakalagay sa batas, walang restriction, ganyan-ganyan. So nung nagawa namin, doon nagkaroon ng interest. Sino ba tong dalawang to? Oo. So anong nangyari, sad to say, yung mga malalaking Facebook group, binablock kami. Yes. Bakit? Binablock Bakit? kami kasi, kumbaga sa basag trip. Kasi syempre, kung may opportunity na silang pagkakitaan, tapos sabay sasabihin ko, ay, di po pwede ganyan, papalpak yan, ito po yung dapat gawin. Oo. So, kumbaga, panira kami nung diskarte nila. Binablock kami. Marami pong nagbablock sa amin. Tsaka Marami nag-block sa amin. bro, mayroon silang mga preferred consultant, ini-refer nila. Yan. nakaabang yeah, kasi meron sila ron. Yes. Nakaabang na. Na hindi na natin papangalanan ng mga nagtatanong din sa akin noon. Pero totoo yun. Marami kaming mga natulungan na tumating dito, student, na PR, nagtayo ng sariling agency. Actually, yung iba ganun din. Yes. May mga ganun din na mga sad story. So, ito yung, kumbaga, I guess, hindi natin maalis sa ibang mga Pilipino na tinulungan mo na, inayos mo na yung buhay, yung magulo, inayos mo, nakamit yung pangarap. Pero in the end, parang, ay, magandang pagkakitaan to. Parang ganun. Bakit parang nasuwag kami? Yeah, I mean, for me naman, it's okay magtayo ng tulad ng business namin kasi sa laki ng dagat, hindi pwedeng kumpulay namin. No? Pero yun nga, if only sana na, alam mo yun, they did it in a nice way. Kasi we're willing kami tumulong ni QMake how to start. Kasi ang nangyari naman dun sa iba, nakaw kontrata, nakaw contacts, basically everything. So, yun nga yung, doon ko nga po naalala yung sabi ng nanay ko na you cannot put a good man down. Ewan ko kung saan niya napulot yung kasabihan niya na you cannot put a good man down. Kasi parang, I think yung goal nila noon was pabagsakin kami para sila yung umangat. Parang ganun yung nangyari Pero, mabuti yung Diyos. Sabi nga, God is watching. God is protecting us. So, yung akala naming maapektuhan kami, actually, mas naging okay kami Kasi mas doon nalaman ng tao na hindi pala okay yung iba. Hindi pala okay yung iba. Kasi, akala nila madali yung trabaho. Hindi po. No, hindi po madali yung trabaho na ang ino-offer kasi natin tulong is tulong para mabago yung buhay ng isang kababayan natin. No? Kumbaga, once magkamali ka sa pag-advise, it can cost them money. It can cost their life, their dreams. No? Kuya Nicky, may tanong lang ako, no? Kasi education consultant. Baka sa ibang hindi pa nakakapanood sa inyo, ano ba yung education consultant, Kuya Nicky? Ano bang ginagawa mo para sa isang tao na gustong mag-aral dito? So as an education consultant po, from the world of education, I'm only limited to guide you anong school mo na gusto, anong program na para sa'yo, para mas... Kasi by the end of the day, for international student, sila po yung mag-aaral dito We want to make sure na kung gagastos man sila, yung magagamit nila in the future, no? Kung gagastos man sila, dapat comfortable sila sa lugar na or sa school. For example, Sir Rice, ikaw may kamag-anak ka sa Alberta, no? And then as a consultant, no, gusto natin makatipid ka, doon tayo maghanap sa lugar kung nasa yung kamag-anak mo. No, other agency kasi, they will choose a school kung saan mahal yung tuition fee kasi nakabase yung commission namin sa tuition fee. Okay. So, like I said, limited lang po as an education consultant, I am not allowed to talk about immigration.
Mhm. And second po, bawal po ako maningin. The only person can ask for payment is the immigration consultant or the immigration lawyer to process the visa. Wait, teka. Kuya Nicky, di ba pinag-aralan mo yung ginagawa mo? Yes po, meron pong organization po, no? Yes. And yet, you're not allowed to collect payment. Hindi po. Mm. As an education consultant po, hindi po. Ako, Parang ang labo naman yun. Nag-aral So, if ka pero your hindi ka career- kikita, no? If your career is education kumikita kami consultant, sa school. Oh. Hindi Ayun. sa Siguro, yun po kasing certifications, this is also what schools wanting to partner with you would look for. Yes. So kumbaga sa atin, ano ba yun? Sa mga school, PASCO, mga ganon, ISO or something. So there are certifications they'd look for. Or parang pogi points. So parang pag tinanong, may in-house RCIC kayo? Yes. Okay. So meron ba kayong education consultant? Yes. So the way we set up our service, first, number one, we're licensed and registered. Number two, we have legal operations. So there's structure, there's framework. So talagang it's a formal business na may proper channels for each of the requirements ng tao. Kaya po minsan yung mga outside Canada-based na company, yun, medyo sabi na, bakit iba to, iba yung ginagawa? Kasi nga, we're doing it the Canadian way. Kasi nga, kaya nga tayo puntang Canada, gusto natin, what we try to achieve is world-class service. Kung sa Pilipino kasi, lagi natin sinasabi, pwede na yan. Kami, we strive to be globally competitive, and we're happy to say we're reaching the point where hindi lang Pilipino yung clients namin. We have clients from the US, local Australians, Middle Easterns. Hindi lang yung mga Pinoy na OFW tsaka in the Philippines. So yun naman yung maganda rin. We're diversifying na pinapakita namin na yung galing ng Pilipino sa ibang lahi. Na I guess the most flattering we always receive is, I like how you guys work. It's very transparent, and you actually made it happen. Kasi daw yung iba, they would promise you the heavens and the earth, pero wala namang maraming naloko yung buhay di ba? Nasira yung buhay pagkabayad na wala na. So at least sa amin daw, una-una nagbayad, nandito pa rin kami, so that's a good sign. Tapos yung na-approve na sila, doon na talaga sila natuwa. So we always tell people, wala pa kasi kami ng mga, ano ba tawag doon? Advertisements or yung mga paid ads. We work purely on referrals. Word of mouth, Word of mouth, yes. Yung sabi ni Sir Rice na the best. Ako po, wag lang share, sir. The best compliment, yun nga po. Yes. Yung ibang napagserbisyohan mo na, yun yung magre-recommend. Oo, mas maganda yun. Pero going back dun sa sinabi ni Sir Rice, yung sa licensing or certification bilang isang education consultant. Meron po organization dito sa Canada. It's called the ICEF, yung International Consultants for Education and Affairs for Canadian consultants. So dun po kami nagpa-license pag nagpa-register. Okay. Gano'ng katagal Kuya Nicky yung pag-aaral mo dyan? Ano lang po sir, isang online exam. Pero you have a lot of siguro 10 to 12 modules that you need to read. Wow, dami pala, no? To pass the 80 to 100 items na test exam na you need to at least get 80% of the passing as far as I say. Etong kay Kuya Mikmik, seryosong aral to Kuya Mikmik eh. Gaano ba katagal ang inabot nito sa'yo? Taon ba yan? Taon? Siguro sa akin, isang taon, tapos may exams, may IELTS, mga ganun. So, maganda rin na may ganun because it filters those who are actually capable and those who are not. Yeah. Ano yan, Kuya Mikmik? Face-to-face yung classes yan? Nung panahon ko pa face-to-face, yes. Kasi wala pang pandemic nun eh. So, you really attend school, ano pa yon. So, yung first job ko kasi noon, after graduation, IT kasi ako eh. So, mga programming, front-end development, ganyan. So, after work, mag-ano pa ako,
mag-commute papuntang school, tapos makarating na ako bahay mga 11, tapos may assignment pa yon. Tapos buntis pa yung misis ko sa second child namin noon. Tapos yun, tapos nanganak siya, pag-graduate na ako. So mahirap din. I guess it was easy because number one, yun nga po sinasabi ko, pinagdaanan ko na eh. So alam ko na yung batas. Parang formalities na lang siya for me kasi mahilig po ako magbasa eh. And then added knowledge na lang yung mga ibang pathways. Tapos nung nagka-license na kami, ano naman po, it was accepted well by the people nung nagka-license na parang wala naman na bago eh, may lisensya lang. But at least you become a figure of proper authority kasi you become liable to the public kasi nga po may lisensyang pinapangalagaan na mini-maintain. So yun, we did the licensing for both of us. Tapos ano ba nangyari? Ayun, nagsimula na kami maghanap ng school. Hindi kami pinapansin ng mga school. Paano maghanap ng school? Kasi in order for you to offer partner, the schools, the letter of acceptance, dapat partner mo yung school. Partner niyan kailangan. Okay. Parang accredited ka. Oo. Yes, parang ganun po. Paano ka mag-offer kung hindi ka... Oo, i-honor ka nila. Yes. So lumapit kami sa mga school. Ayun, nga. Hanggang Walang naniniwala. Kasi nga parang who you, parang ganun, who you. Tapos try lang kami ng try hanggang sa may isang school na nagtiwala sa amin. So the school was from outside the Greater Toronto area. Ontario din kasi taga Ontario kami ni Kuya Nicky before pareho. So, yung Fanshawe College. Ayan, Fanshawe College. Okay. Sa London. Okay, yes. London, Ontario. So, we've been sending siguro since 2016. Siguro hanggang ngayon, over 1,000 students na siguro sa school na yun. Kanila pa lang yun. Pero saan kayo ngayon? Naka-base? Wala na kayo sa Ontario? Ako po, Alberta. Si Kuya Nicky, Ontario pa din. Yes. I'm here in Niagara Falls. Oh. Pero FYI, I think sa Mississauga po kami nag-start. Yes. Ang Suncor, I believe, 'di ba sabi ni Kuya Mikmik nung una, hinuhuyo sila ng mga colleges. I think ngayon sila lagi ang top recruiters ng several colleges. Tama ba? We're proud to say naman na nung nagsimula kami sa isang school na 'yon, I think we were partly responsible, if not fully responsible, to make that school beat the GTA schools in terms of enrollment. So parang, syempre, yung mga dumedba sa amin noon sabi, teka, paano tayo natalo ng school na outside GTA? Sinong agent niyan? So doon na kami na nakilala. Oo, nag-pag-live sila. Di sila na yung lumapit sa inyo ngayon? Opo, eventually, dahan-dahan, parang nakuha namin sila lahat slowly. Hindi naman instant, pero it takes work because you have to prove to each one that you're worthy. And then, ayun po. So, that's how we started. Tapos, nagkaroon ng pandemic. So, everybody was thinking magsha-shutdown yung industry. So, naalala ko pa noon, yung mga, alam nyo ba yung mga nega, yung mga marites na laging... Alam namin yan dito. Ay, yung laging tatawag sa'yo pero para mangumusta, pero para lang gusto makasiguradong naghihirap ka. Paano yan? Bagsak ang student, kawawa ka naman. Yan, mga ganyang patutsada. So, lagi lang na yung sinasabi, okay lang naman po kami. Pero yan, Kuya Mikmik, yan ang full-time job mo. O wala ka na ibang? Naging full-time job na namin siya. I think when it reached the point where hindi na kami natutulog. Yes. Kasi may day job kami tapos may Suncor kaming binubuo. So there would be a time that you'd have to choose your career or your business. And kami ni Kuya Nicky, we chose our business kasi nung time na yun, yung mga bata namin hindi na napapansin kung you only have 24 hours in a day. Kailangan yung mga bata lumaking nandun ka din. Yung pala yung ano mo pag nag-business ka,
Pag hindi ka na natutulog, ibig sabihin successful ka na. Ibig sabihin, pwede mo na Pwede ka ma-afford naman na pwede ka na mag pakawalan yung isa. Ayun. So, kaya pala hindi ako matulog. So yun, si Kuya Mikmik, yung industry namin ngayon sa education at immigration, malayo po sa profession namin. IT. Yeah, No? malayo. Kasi Oo. IT. Oh. Yes. So, like I said, iba yung plano ni Lord eh. Kumbaga, ako din nasa IT, which is programming lang din. Si Kuya Mikmik din, related din sa IT, which is hindi kami mahilig sa makipag-usap sa tao eh. Kasi dapat no? corner ka lang eh. Oh. Focus ka eh. But you know, iba nga yung mission ni Lord sa amin. It's how to change a life or somebody's life, no? Coming Iba here siya. sa Iba Canada. siya. So, And- maniwalat kayo sa hindi po, lahat ng clients po namin, dadaan sa amin lahat. Kailangan kausapin. Yes, by Wow. I guess by practice and also by policies. We parang naging gano'n na rin po yung branding namin eh. We're big enough to support you but small enough to still know you as a person, as an applicant. Yeah, that's so nice. That's so rare sa panahon ngayon. No? Oo nga po. Kasi ang reklamo po lagi sa iba, tanungin mo sino may-ari ng agency niyan, wala, nagtatago. Yeah, hanggang doon lang sila sa secretary sa umahawak ng mga papel. Opo. Kami, ayun, we're out in the open, lalakad ka sa mall, may makausap ka, may magtanong sa'yo, sagutin mo. Ganun siya. So Yung we're out in the social open. media namin, mukha namin yung nandun. Hindi yung artista. Yun ang maganda raw, ganun ka-transparent. No? Yes. And yun nga, isa pa din is, hindi kami nahihiyang magsabi ng mga bagong rules kasi nga aligned kami sa policies, updated kami. And of course, yung business sa industry na to, we respect the profession of each of us. Like si Kuya Mikmik, yun nga, I respect na immigration consultant siya. As far as I can go sa education, as an education consultant, hindi ako lalampas doon. No? Kasi ako, here in Canada, people can sue you. Yun. Okay, pag-usapan natin mga kuya, mga bossing, yung pinsan ko. Kasi baka po maisip nila, estudyante lang yung nilalakad nyo, yung mga gusto na magpunta rito. Oo, ano pa bang iba? So, we started as students because we were students before. So, that was the main pool of our, yun yung pinakahatak namin. Students identify with us kasi students kami. Pero dumating din kasi yung panahon na yung mga students na napa-PR na namin, gustong kunin yung mga magulang, for example, or minsan may estudyante, kunyari heartbroken, nag-Canada para start fresh, start anew, pero na-rekindle yung jowa sa Pilipinas, so naging spousal sponsorship. So yung mga natulungan namin in the past, so dami naman nila, proud to say, iba-iba yung naging requirement after. So sila yung mga naging returning client na, kuya, may mga anak na kasi ako, gusto kong kunin yung kapatid ko as caregiver, for example. Or kunyari po, kuya, alam ko, sabi ko sa'yo dati, wala sa vocabulary ko mag-asawa, pero parang nagkabalikan kami ni ex. Ayan. So, paano ko ba siya makuha sa Canada? So, yun naman po yung maganda if you're a licensed consultant. You get to have training and experiences on different cases and immigration pathways. So sabi namin, sige po, gawin natin. So minsan, for example, may isa kaming client, nakuha namin yung anak, tapos nakuha yung kapatid, tapos nakuha yung best friend noon, tapos yung mga kapitbahay sa barangay na yun, nakuha. So sa isang tao, parang 30 yung naging serbisyong nagawa namin. Wow. So mabilis siyang yun po yung sinasabi namin, we do our best for a really good service kasi yun yung returning, yung babalik. Ang nangyayari po kasi, and that's why we always try to encourage other practitioners. Yung iba po kasi parang maisahan ka lang one time lang. Pag one time kasi, tapos na, nasira na yung pangalan mo, nakuha mo nga yung pera nila, nasira pangalan mo, wala nang uulit. Hindi na babalik, yeah. So yung ibang owners, tinatanong kami, bakit ang lakas ng returning client? Sabi namin kasi po,
we do our best para taas no kaming sinabit yung application nila, hindi yung at the back of our mind, ay sana ganito, sana ganito. And we're Actually, very mas very maraming transparent with lumalapit our sa processes. mas maraming lumalapit sa amin galing sa ibang agency dito sa Canada. Oo. For Mga ibig sabihin mga naloko na, mga nadala na sila ng mga Hindi, yung mga agency ano, nila. ano lang, napag-iwanan. Yeah. Yung iba naman po, naparating, nagawa naman ng kumpanya nila yung sinabi, makakarating. Kaso yung iba po kasi, kunyari Kuya Mark, yung iba dadating, mali yung pangako. Yung iba dadating, ay, mag-aral ka lang, tapos mag-aral ka lang, pag-graduate mo, PR ka na. Yun, PR ka ganun na. lang daw Yan, kasimple. ganun, no? Oo. So, syempre, pag ganun kadali, yung mga taong yun, magbebenta ng bahay, mangungutang, magre-retire na maaga yung magulang, gagamitin ng anak pang matrikula. Tapos pagdating dito, sasabihin ko na, ay, hindi po yan ang nasa batas. Ito po yung proseso. So, yun yung, I think, yun ding mga naligtas namin on our early start of our onset of our career. Sila din yung talagang sumuporta sa amin after kasi Ang daming horror story na yes. dating dito. Basic example, mag-asawa, ginawang student ng isang agency. Dalawa sila, student. Pareho mag-asawa sila. pinagkakitaan. Pwede Dalawa? naman isa lang. Yun, exactly. Edi, ang bigat sa bulsa nun, Dalawa, dalawa no? nag-aral. Oo, no? Oo. Or minsan, pag kunyari nagko-consult sa akin, kuya, paano ba ma-PR? Tapos makikita ko, bakit po kayo nag-estudyante? Dapat na-PR na kayo dati pa. Yes. Eh, yun po kasi yung sabi ng agency namin. So may mga cases na tatanggihan namin mag-student, sasabihin namin, may PR pathway na kayo sa iba outside studying. Yes. Kumbaga, nireview nyo na yung mga papel nila. So, dumadaan po sila sa consultation, yung one-on-one consultation namin na paid. Yun yung ina-assess namin. Ano ba yung pathway sa inyo? Kasi po yung iba, mapilit student, pero Pwede na pala. pwede pala sa mga tech pathway or health pathway kasi yun yung trabaho nila. Yes. So, kung gusto lang namin ng pera, syempre, babato mo lagi doon sa saan malaki kita. Pero, mas malaki, ibig sabihin, mas malaki yung kita nila kung magiging estudyante, yung pasok niya. Parang ganon. Doble po. yung iba doble, yes. Yung iba kasi, gusto ko parang isipin out of ignorance nung agency. Minsan po kasi yung term na double dip, sisingil sa school, sisingil sa estudyante, sisingil kung ano. So, marami pong horror stories na yung iba, sasabihin sa'yo, sige, sangla mo sa akin yung kalabaw mo or lupa mo. Ito bro, marami. Yung latest story bro na sabihin ng agency, kulang yung pera ninyo, pahiramin namin kayo. May ganun din. May ganun din. Financing din na yung mga agency ngayon. Parang mahigit 20% yung interest. So, parang lending company na rin, no? Exactly, yes. Meron tayong mga agency. Unfortunately, yes. Sir Rice, just to answer your question then, what are the services? Lahat po ng services for immigration, basta Canada lang. Canada lang po kami, hindi po kami Hindi po kami nag-offer ng UK. Ito po, matagal ko nang gustong itanong to, Kuya Mikmik tsaka Kuya Nikki, no? May may kamag-anak ako, 42 years old. Okay. Sabi niya, Kuya, baka pwedeng kunin mo ako. Sabi niya ganun. Total, landiyan ka na naman eh. Oo. 42. So, naisip ko, sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung gusto kitang tulungan. Ang sistema, ang problema, hindi ko alam kung paano. Diba? Wala kang, yung trabaho mo, hindi ko alam kung naka-align dito. Wala kang experience. So, sa isang taong ganun, mga kuya, ano bang pinaka-posibleng paraan na makarating siya sa Canada? May pag-asa pa ba? Ang pinakamatanda po namin na pa-PR, 56, if I recall. Wow. 56 years old. So, mahigit isang dekada dun sa kamag-anak ninyo. So, there's a lot of options available. Number one, depende sa profile ng tao. Yung tao ba, tradesman, sa health, sa IT. Kasi po, kunyari, yung mga high school graduate lang, pero sa trades nagtrabaho, may chance pa rin sila. Yung iba sa mga agri-pilot, yung iba sa mga trades, yung iba nalalamiya muna tapos dun sa PR. Depende po sa ng inyong kamag-anak kung ano yung ginagawang trabaho.
ano yung tinapos. Yung Pastor edad po eh, kasi, Pastor. kung pastor po kasi, Hindi, ito seryoso, no? Kasi po, Ito talaga to si Rice eh. hindi, seryoso ako, no? Hindi manggagawa siya ng ano eh, sa simbahan nila. Pero before niya ginawa yun, galing siya sa Saudi bilang ano, mekaniko. Yung gano'n. kung automotive po, there are companies na naghahanap talaga ng mga tao for automotive. Or for example, hindi siya qualified dun sa mga pathways na priority ngayon. For example lang, what they can do outside the student visa, kasi nga mahal siya, normally we recommend the student visa last kasi yun yung malakas talaga yung effectivity. But we always recommend it last. Lagi ko po sinasabi sa tao, may 3 bagay na hindi pwede magsama-sama. Mabilis, mura, tsaka effective. So yung student pathway, mabilis, effective, pero hindi mura, for example. Caregiver pathway, mura, effective, pero hindi mabilis. So parang ganun po. So kung let's say, so huli namin sinasabi yung student kasi nga po mahal siya. Kung hindi sa student, kung alisin natin yung student option, one of the things we do during consultation is, saan ka ba malakas? So, kunyari, kung tulad nito, 40s na. So, pagdating sa federal PR programs, papunta na zero yung points ng edad. So, tagilid na agad. Pero, kung let's say, that person is willing to realign him or herself dun sa mga demands ng province na target Pinag-butcher nila. ko. Pwede po, butcher. So, ang butcher po kasama siya sa tinatawag na Federal Program of Category-Based Selection. Pero kailangan po, ang experience niya, retail butcher, hindi industrial butcher. So, ang butcher po, mati sa dalawa, factory tsaka grocery, for example. Pag sa So, factory dapat nandun siya sa grocery. Opo, sa retail side dapat ang experience niya. Or kung malamiya siya dito on a factory side, kunyari mga malalaking butcher company, meat company, habang nagwo-work siya doon, either untargeted na yung provincial nomination na kunyari sa Ontario, in-demand skill stream sa Alberta, sa British Columbia, entry level and semi-skilled, or kung nakatalon nga po siya ng retail butcher, category-based selection of the Federal Express Entry. So yun po yung mabababa yung score na draw kasi priority sila. Minsan po nagkakaroon din ng tinatawag na Provincial Express Entry na pinipili nila sa mga aplikante. Kunyari, butcher. Meron kami butcher, 46 years old, napili siya. So, nabigyan siya ng 600 points. Tapos na-PR siya. So, marami pong combinations of possibilities. Kaya po lagi na sinasabi, upuan natin, consultation muna kasi you want to do it right the first time. Kasi kung, kunyari, yung iba, nag-student, tapos hindi qualify sa kahit anong pathway, nasayang yung pera, sana in-invest na lang nila on retooling or realigning themselves. Ang tanong, sa tingin nyo, ano pa ba? Pwede, kung ako, nasa Pilipinas, o kaya nasa Dubai ako, Middle East, i-recommend nyo pa bang mag-student pathway ngayon? Oo. Sa ngayon, siguro, balik tayo dun sa napag-usapan natin early on. May hirap ba noon compared ngayon? Actually, pareho lang yung batas. In terms of the law, it's the same. There are some extra requirements for those coming in terms of getting your spouse or yung proof of funds. But the policies and the rules itself are the same. Pareho lang po siya. Nandun pa rin yung mga federal programs, provincial nomination programs. If anything, ang difference po noon tsaka ngayon, mas malaki yung immigration target in the history of Canada ngayon. So, ibig sabihin po, mas maraming kukunin. Nagmumukha po siyang mahirap, Kuya Mark, kasi may mga, yung term kasi ni Minister of Immigration, it became very hot, it needs to cool down. So yun pong sinasabi nilang cool down, yun nga, naglagay sila ng konting restrictions, kailangan para masama ang asawa, master's program na. Doon naman sa mga post-graduation work permit, hindi na lang basta-basta yung mga inaral ninyo pwede.
And at the same time, may English test na yung post-graduation work permit. So yun pong mga bagong policies, parang ito po yung magsasala sa mga mas qualified na aplikante. Kasi po minsan, yung iba dumating na PR nga, pero hindi naman naging contributing member of society. Ang nangyari, humingi ng welfare after ma-PR. So itong mga measures na ginagawa nila, dito mo makikita sino ba yung number 1, determinado. Number 2, yung qualified. Kasi nga, may emphasis na sa English test. Lagi po na sinasabi sa mga Pilipino, English lang yan, Pilipino tayo, matututunan natin yan kasi nga marunong na naman tayo mag-English. So, is it still effective? Yes. But if you don't want to study, then you have to be proactive na yung self-improvement ninyo para mag-match kayo dun sa mga pathways. Kasi yung iba aasa sa employment agency para ma-hire. Pero if you work on yourself and you do the job hunting yourself, may chance na makapunta rin kayo as worker, or some of our clients, for example, landed PR sila. Dadating po sila ng Canada, mga PR na. So, yun yung mga ginagawa namin behind the scenes outside the study permits. Siguro bro, just to add dun sa question ni Sir Marcus, kami kasi sa Suncor, we always say this upfront na yung study visa, it does not guarantee PR. Yes. Yes, upfront yan. Disclaimer namin yan. Pag mag-student visa po kayo, wala pong guaranteed na pa-PR kayo. Mapi-PR kayo. It's a risky investment, no? But what separates you from other, kasi getting a Canadian education plus getting a Canadian work experience, maraming pathway ang mag-o-open sa inyo. No? For example lang, malaki ang advantage talaga. Yes. For example lang, after I finished my program, nag-work ako dito, di ba? So, mas mabilis maghanap ng employer kung nandito ka eh. Kumbaga, kung ako employer, nakita ko yung skill mo, and nagustuhan ko, I can help you, sponsor you or through LMIA or something, a different maraming support na pwede. Tsaka, we always tell people, Kuya Mark, na kung ako employer, itong taong to, nandito sa Canada, nag-a-apply, itong isang tao overseas, nag-a-apply, kailangan ng sponsorship, dito na ako sa nandito na. Ito muna yung susubukan ko. Kasi, number 1, there's no cost for me to pay the government agency for an LMIA. So there's no cost involved. Hire ko lang siya, pag di siya okay, tanggalin ko siya. Wala akong responsibility as an employer. So yun yung mga advantages yun nga po, mahal pero effective at mabilis as a student. Kaya siya talaga naging ideal for people. Pero yun nga po, may mga taong hindi para sa student pathway talaga. Kasi yung iba pong pinilit ng agency, first semester pa lang, binagsak lahat. Kunyari. Dami ngayon. This September, October intake, marami nang lumapit sa amin na, kuya, hindi namin kaya yung pag-aaral. Sabi ng agency. Kuya, binagsak ko lahat. Kayang kitain yung tuition fee ko sa 20 hours na pagtatrabaho. Hindi pala, kuya. No? Mahirap pala kasi demanding yung school. Paano yata sa pangako nila yun eh. Yung huwag ka mag-alala sa gastusin mo. Pagdating mo ron, part-time lang yan, bawi na. Hindi po. Tsaka, ang nakita ko pong marketing ploy back home, kino-convert nila agad yung sweldo eh. Oh, kita mo, meron ka agad 60,000. 60 to 80,000, part-time ka lang. Pero hindi nila sinasabi magkano yung renta, pagkain, bus, internet. So, doon yung false promises, doon talaga kawawa yung iba. Yeah. Yung sa chances of PR, mga kuya, what do you tell them kapag tinatanong kayo, mapi-PR pa ba ako? Kasi nga, it's all, laging pinag-uusapan, ako, pahirapan na yung PR. Many people are even, moving provinces, assuming na mas madali daw ma-PR kung saan man. So, generally speaking, what do you tell them when they ask you na kaya pa ba maging hindi man guaranteed, is it really more difficult now? Now and before, there's more opportunities now. Based on my observation. Talaga? Now and before, to give an example, sa Ontario na lang,
last year, yung provincial nomination for international students, they only got less than 3,000 na PR through that pathway. Provincial nomination po ito. This year, hindi pa tapos yung taon, for the same program that they did last year, magna 9,000 na yung kinukuha nila for international student. So yun nga po, mas malaki yung immigration targets. Nagmumukha siyang mahirap siguro po dahil sa social media. There's a lot of people venting. Ay, nahirapan ako. So other people na hindi pa parating, they're getting this unsolicited anxiety na ay mahirap na pala. Pero if you just focus on yourself, yung sarili niyo lang yung focus niyo, wag yung pakinggan yung sinasabi ng iba. Be true to yourself. Ano ba yung qualifications ko? Makaka-English test ba talaga ako o hindi? Yung iba kasi nagrereklamo, ang hirap maghanap ng trabaho. Tapos tanungin mo, ilan po yung in-applyan ninyo? 2. Eh di syempre, yung 2 yung nag-apply versus yung 20, yun nga, mas malaki chance yung 20 yung in-applyan versus yung 2 lang in-applyan. So it all boils back to false promises kasi nga sabi, madali. And for others naman, they're affected by yung sa social media na sinasabing mahirap. So there are conflicting ones. That's why we always say, focus on yourself. Huwag niyong kumpara yung sa inyo sa iba kasi yung pwede sa iba baka hindi pwede sa inyo and vice versa. So no, you have to identify ano yung pathway for you. So kunyari, si 56 years old, bakit siya na PR? Ako 25, ako hindi. Kung may criminal record ka pala, for example. So maraming factors that comes into play. There was yung daming nagme-message sa atin one time na, Kuya, madaling ma-PR sa New Brunswick or sa Atlantic region, no? Because of yan ganyan. Yun. Pero sa totoo po, we need to re-educate them na kung totoong madaling ma-PR doon, isa na doon na lahat nag-apply. Di ba? Kasi it has to make sense na they need also to realize ano ba yung province na yun? Ano ba yung, kung IT ako, pupunta ba ako sa province na yung market is healthcare at saka fishing industry? Diba? So, you need to profile yourself. Sabi nga namin pala ni Kuya Mikmik, yung pag-apply ng Canada, you need to plan for your PR bago pa kayo pumunta dito sa Canada. Hindi yung pagdating niyo dito lang kayo magpaplano. No, kasi nga po, ang daming pathways ngayon. Kung anong alam natin last year, iba na this year. Kung titignan niyo po, meron pong category base. No, ibig sabihin nito, hindi lang point system ang Canada ngayon. They can also be employer-driven yung pag-PR or skill-driven yung pag-PR. Parang parang kailangan, kunyari, medyo nga sa Ontario, marami nga nag-a-apply ng PR, hindi maka-PR. Ang maganda ba, hanapin mo yung saan ka? Yung mga PR pathways po kasi nahati sa 2. Yung isa, federal, which is nationwide, anywhere in Canada. Yung pangalawa is provincial, so province specific. So kunyari, ano ba perfect example? Kunyari, IT ka. May provinces na malakas sa IT, may provinces na hindi masyado. Health in general, malakas naman siya. Pero kunyari truck driver. May specific PR pathway ang truck driver sa isang province, sa ibang province wala. So dito pa yung sinasabi namin, you have to qualify yourself bago ka pa dumating ng Canada. Kasi kung minsan kasi ang agency ng mga Pilipino, ibabato lang sila kung saan sila may partner. Kunyari, ang partner ko lang ay itong school na nasa Toronto, pero ang kamag-anak ay nasa British Columbia, doon pa rin ibabato, which doesn't make sense, for example. Or kung saan mas malaki yung komisyon. Yun pa. Paano yung kunyari may nagtatanong sa akin ito, example na to. Business ad ako. Ayun yung maraming kurso na kinuha, business ad Nasa Toronto ko. Hindi ako makakuha ng PR sa Toronto. Isa-suggest nyo ba na maghanap ng ibang probinsya para magpalit ng kurso, parang gano'n? Oo, gano'n.
So, madalas nagtatanong yung ganyan, kailangan ko bang tumalo ng province or hindi? So, kung in the realm of international students, pag graduate kasi kayo ng Ontario, meron agad provincial nomination for you. So, may isa ka na agad pathway. Tapos may federal program din for you. Kung hindi mo pa makuha doon and you feel na minsan po kasi yung iba, minsan kinoconsult ko, tatanungin ko, bakit po kayo lilipat ng Alberta? Maganda naman yung pwesto nyo sa Ontario. Minsan sinasabi lang nila, ay, gusto ko na iba naman. Or maybe there are personal reasons they wanna move. But outside those, kung let's say lilipat sila sa ibang province, they're already giving up that opportunity of the provincial nomination. Paano mo nasabi sorry Kuya Mikmik paano mo nasabi ano yung sabi mo Ontario, nag-aral ka sa Ontario, pagka-graduate mo meron ka na agad isang PPR ka kaagad. Pathway. Oo. Paano yun? So yung mga provinces po kasi, meron silang mga international student or mga graduate stream na provincial nomination na specific sa mga estudyante nag-aral sa province nila. Yes. Parang special pathway, kumbaga, for international students. Yes, meron po mga ganong pathway na pag-graduate mo and then you get a job offer, hindi kailangan ng LAMIA, kadalasan po permanent full-time job offer. You could enter yourself in the provincial nomination pool to qualify. So ito pa yung sinasabi ko na last year, walang 3,000 yung kinuha ni Ontario, for example, and then ngayon, magna 9,000 na sila, hindi pa tapos yung taon. Ganun kadami yung kinuha this year. So doon pa lang, sinasabi ko na agad sa kanila na, are you sure lilipat kayo? Kasi you're giving up that pathway already. So kung lilipat kayo, aasa lang kayo sa federal, yung nationwide, which is yung express entry, for example. So minsan naman, yung iba lumilipat talaga kasi, for example, marami lumilipat ngayon ng Ontario to Alberta kasi nga, malaki sweldo, mababa tax. So yung iba, ganun yung ginagawa. Pero ang tina-target nila, or if I advise them, lagi na yung sinasabi, ang planuhin natin yung federal kasi nga, mawawala na yung provincial option sa'yo kasi nasa ibang province ka na. So yung iba po, normally ang successful na nag-iibang province, yung mga around 30 years old tapos may bachelor sa Philippines. Yun yung mas malakas yung chance nilang lumipat-lipat kasi yung federal program yung tatargetin. Pero kung kayo po ay nasa 40s na at international student kayo, minsan mas effective yung provincial nomination program sa inyo kasi po walang points system for age. Yung provincial nominee, kailangan makahanap sila nung kursong kinuha nila? For most of the provinces, kunyari, business management ka, o kunyari, Ontario. Ang job offer mo, cook. Sa Ontario pwede yon. Sa Alberta hindi pwede, for example. So, kahit na medyo parallel yung mga PR pathways ng provincial nomination, may mga small details pa rin na, kunyari yun. Sa Ontario, pwedeng graduate ka ng business management tapos naging cook ka or carpenter, pwede. Pero sa Alberta, for example, graduate ka ng business management, yung job offer mo kailangan related doon. So, may small changes between provinces po. Yeah. Tsaka, just to share din bro, marami tayong mga kababayan na na-PPR dito sa Ontario na hindi po related yung program, yung trabaho nila. Meron tayong international business management na pag-graduate po niya, welding po yung trabaho niya. Babae po to, no? So, na-nominate po siya ng provincial. So, additional 600. Ang nakikita kasi natin sa social media is yung mga negative lang. Sabi ko, paano naman yung mga na-PR sa Ontario? Kasi lagi naman sinasabi, mahirap na mag-PR sa Ontario ngayon. No? Pero yan po yung naiisip namin. Oo, kasi naglilipatan lahat ng mga katrabaho ko ngayon, galing Ontario, mga ibang lahi. Ano po kasi, no? Wala na daw, talaga, pahirapan na daw sa Ontario. Normally po, yung iba kasi, ano ba yung tawag doon? Parang bandwagoning na kung ano yung sabi, doon sumusunod. Pero yung sinabi ni Kuya Mikmik na
kung hindi mo alam yung pathway mo, paniniwalaan mo lang kung ano yung sinabi sa'yo. No? Para po yung ano, pathway na eligible ka na pala na hindi mo alam. Kumbaga, you're shooting on the wrong target. Kumbaga, you have all the guns already. You have all the, alam mo yun, pero yung tina-target mo, hindi pala. Meron pa palang ibang pwedeng targetin na mas less yung yung required na score. Oo. So, ibig sabihin mga kuya, parang let's say, ganito po, no? Meron kaming kakilala na nasa Toronto po, no? Gumraduate siya ng electrical. Itago na lang natin silang pangalang Marvin at Crystal. Oo. Tago na lang natin sila sa pangalang ganon. Ngayon po, nilipat din sila ng probinsya. Oo, sila kasi Mark. wala Oo. Kasi wala nang daw mahanap na. Kumbaga, paano po ba kung humingi sila sa inyo ng opinion o kaya ng advice, kumbaga, sasabihin nyo ba na mag-isip ka muna kasi nga, nandito ka na sa pathway na to eh. May advantage ka na eh. Oo, the guy, yung electrician, nahihirapan daw po siya makahanap ng apprenticeship. Apprenticeship. Yan, oo. So, kasi iniisip niya, bago siya magkaroon ng lisensya, kailangan ng apprenticeship. Oo. Doon siya nahihirapan. Eh kung pwede palang humanap siya ng ibang trabaho na kahit hindi align sa... Opo. Well, with electricians naman kasi, marami kami mga seaman na mga open work permit, mga asawa ng estudyante, na ang naging trabaho ng iba, electrician. Mga last year lang po to dumating or this year. Minsan po, pag sinasabi kasing mahirap maghanap, baka mali yung lugar na hinahanapan. Bro, baka iniisip niya kasi bro, is kailangan ng license to be an electrician. Ayun pa. So, yung mga licensing kasi, mahigpit ang licenses for, kunyari ito, Ontario, specific case, for the foreign worker job offer stream ng Ontario under the Provincial Nomination Program. Pero kung kayo po ay tatalon sa federal PR pathway tulad ng express entry, yung inyong experience as an electrician, kahit hindi kayo licensed, pwede. So, kasi nga po, yung ibang nakakarating ng Canada, yung experience nila sa Philippines as electrician, yun yung nagpapa-PR sa kanila. Yeah. Ang problema kasi kay Marvin, wala siyang experience. Kumbaga, pero gumraduate siya. Inaral lang niya talaga dito na. Oo. Yun po yung inaral niya as international student. Yes. Pero ano pong background sa Pilipinas? Seaman. Sa maritime. Ayun po, marami nga pong ganun. Marami kaming ganun. Seaman, nag-electrician, actually, yung electrician kasi na profession, marami dito nga hindi naman inline sa electrician, pero yung trabaho na is building maintenance. Yung iba. Yes. Kasi yung pagiging electrician, part siya dun eh. Pero yung building maintenance, na position is a skill job under tier 3. Marami pa pong options. Hindi siya limited sa electrical job kung hindi siya makahanap. Meron kami, for example, graduate ng PSW, yung kasi yung sikat na sikat. Pero ang nagpa-PR sa kanya, yung cook, yung butcher. Yung butcher na trabaho. So, ang layo ng inaral. Personal support worker, butcher. So, basta po skilled, the definition of skilled is yung tier leveling po na 0, 1, 2, 3 on the federal program pwede. Kung yung iba naman po lumilipat kasi namamahalan sa renta sa GTA, for example. Hindi, ang reason talaga is PR kasi nga nahihirapan silang maghanap ng trabaho. I-refer na lang natin sila nga. I think kailangan nila ng consultation. Sagot na ni Mark ang inyong Crystal and Marvin, sagot na ni Mark ang inyong consultation fee sa mga kuya natin. Bago kayo lumipat. Kasi sabi nila 3 weeks na lang aalis na sila. Actually, nauna na yung lalaki sa Saskatchewan. Kumbaga, nag-survey siya ron ng 1 week. Ngayon, umuwi uli siya dyan sa Toronto para sunduin na yung asawa niya. In a month or in a matter of 3 weeks, aalis na sila. So I think baka the best decision na pwede nilang gawin is mag-consult muna. Kasi hindi kasi alam mo, kaya nila naisip yun. Ito yung lahat ng naiisip ng kumakausap. Lahat ng mga Pilipino ngayon sa Ontario at sa ibang lugar.
kasi hindi sila makahanap ng trabaho na magpi-PR sa kanila. Sa kanila. Yun ang problema ng mga Pilipino ngayon. Yun At nga, yung mga kasi ano ang po, hirap ang hirap ng sitwasyon nila na kahit ganon. Kuya Mark, nung panahon namin 10 years ago, yun din lagi yung reklamo eh. Ang hirap maghanap ng trabaho, ang hirap maghanap ng trabaho. Even now, it's basically the same. It's siguro more of paghahanap kasi ng trabaho, may sipag, swerte, tiyaga. Sometimes it's not the right time to look for jobs, or you might be looking at The wrong place. Minsan ganun. Ako for example, tingin ako ng tingin sa mga corporations pero sa gobyerno ako nakapasok. So, yung akala kong mahirap makapasok, doon pala madali. Parang ganun. So minsan, baka naman yung network ang kulang. Kasi nga sa Canada, your network is your net worth. Kung sino yung kilala mo, yun din yung tutulong sa'yo. Kasi yung employment itself, may mga referral systems din yung mga employers eh. So baka po if he can maximize his community, baka sa community mismo na. Starting a new life in a different province, it's tough, no? Hindi po siya ganoon kadali. Oo, mahirap talaga. And then, yun nga po, siguro nga less information or less right information ang nakukuha nila. No, maybe kasi they're targeting going to kasi they need to know which pathway. Kung lilipat ako sa Saskatchewan, anong pathway ko doon? Kung lilipat ako sa Alberta, anong pathway? Hindi lang yung kasi doon ako naghahanap ng work eh. Yes. Mahirap din lumipat nang wala pang trabaho. Yes. Pero anong pathway mo doon? Sige, matapos yung postgrad work permit ninyo, anong mangyayari? Yun ang mga katanungan na lumalapit sa amin, Kuya. Yung work permit namin na 3 years, paubos na. Hindi pa kami PR. Anong option namin? Oo, yung ganon. Yung mga ganon pa. Kaya yung mga work permit is only given once in a lifetime lang po, yung postgrad work permit. Hindi po siya, pag nag-aral po kayo, pag graduate, isang beses lang i-offer yung postgrad work permit. Kahit na mag-aral ka ulit, wala nang work permit yun after. Okay. Talagang one time lang talaga siya. Yes po. Once in a lifetime. Once in a lifetime. Yeah, that's the term. Even if you study again, it does not give you another PGWP. So, I think, na po. Oo nga, siguro yung misinformation din, tsaka yung sige, siguro yung ikaw na bahala mag-refer doon kay Crystal at Marvin. Limited na kaalaman about the pathways. Ang daming nagtatanong sa akin na ganyan nga. Kasi parang, tignan mo yung salungat ngayon, yung sabi ng mga expert, sa mga nangyayari ngayon. Parang ang sinasabi nila, hindi pa na-exhaust posible yung lahat ng options nila kasi nga lack of information, perhaps. Oo, ganun. Kumbaga, bago ka siguro umalis, bago ka kailangan mo magpa-consult, no? Tsaka mag-consult po kayo sa lehitimo po na consultant. Hindi, sa inyo na po. I'm telling din po na, example, kung magbabayad kayo sa immigration consultant, make sure na immigration consultant yung nakakausap ninyo. Kasi may immigration consultant na ayaw magpakita ng mukha. Yeah. Ay, yes. Paano yan? Mababago na ngayon, mag-aaway-aaway sa keyboard ngayon yung yung kila Crystal. Kasi mainit ngayon sila, mainit. They're also vloggers, by the way. Oo, mainit sila ngayon. Ang mangyayari dyan, masisisi ako niyan kasi hindi. Anyway, guys, we have to wrap up already, ha? Oo nga. Siguro yun ang unang mai-repair namin sa inyo, yung mag-asawa na yun. Yung mag-asawa na yun, para at least pwedeng mapigilan kung ano talaga yung, di ba? At least, di ba? Hindi natin alam kung meron pa ba silang, magagawa doon, di ba? Yung work po, maraming work po nag-aabang, pero siguro lang they're not in the proper venue or hindi tama yung lugar na paghanapan na ng work dito sa Ontario. Mga kuya, pag ganun ba, hinahanapan nyo rin ng work yung tao? May ganun ba kayong wala po kami staffing agency, but we always refer to them na ito po ang mga skill job na pwede niyong pasukan. Hindi pwede electrician ka lang.
no? Meron po, hindi po kailangan ko anong, sabi ni Kuya Mikmik, may mga pathway din na kung anong pinag-aralan mo, yun din dapat yung trabaho mo. Pero most of the pathways po, hindi kailangan ko they're flexible. Hindi related yung trabaho mo sa pinag-aralan mo. Oo, maganda tong usapan na ito. Kailangan mga 3 oras pa. Oo nga, no? Ano ba tawag dito? Hindi. Hindi, ang concern talaga ng iba, karaniwan talaga syempre sa mga ganitong consultation is yung bayad eh. Di ba? Alam naman natin yan eh. Lagi namin sinasabi sa mga tao, mga kuya at ate, gumastos ka papuntang Canada, maliit lang yung gastos to stay in Canada permanently. Gumastos ka ng mahal coming to Canada temporarily. Don't deny yourself with a small incremental cost compared to the humongous cost of your tuition fee. You're moving here. To deny yourself of the proper information you need to make yourself stay permanently. Pag napanood to ng mga nanonood sa Spot Pinoy, dadami tatawag sa dami yung number nyo. Sabihin nyo lang, Spot Pinoy Lalo na siguro pag nakasuot kami ng Spot Pinoy na Ayan. Basta double XL. Double XL. Pag-uusapan yan. Sabi sa inyo, magmi-meeting tayo. Okay. We have to end the episode. I think this is our longest episode ever. Yes. Record-breaking. Tatapusin na muna natin ito. Ang daming info. Pwede tayo mag-part 2, part 3, no? With the kuyas. Basta may for us, diba? Okay, so thank you so much, Kuya Mikmik and Kuya Nikki of Suncor. Nakupuntahan nyo lang po ang kanilang Facebook page. Active sila sa kanilang Facebook page. I-search nyo lang yung Suncor Unlimited if you have any questions. Thank you, mga kuya. It's our pleasure po. Kuya Nick. Ay, salamat din po, mga kuya at ate. Ayan. Thank you, guys. This is episode 53. We'll see you sa episode 54 sa susunod. Bye! Bye, everyone.